The Philippines is famous worldwide for beautiful islands, the vibrant culture, and the warmth of the people. But what the world does not see is a silent danger that lurks in the shadows of city streets and villages. Tuberculosis, a global epidemic, is prevalent in places like the Philippines. Siguro, then alam naman natin na ang bayan ng Alaala is a fourth-class municipality. So, ang mga tao dito, karamihan, mahirap talaga. Kaya pag ikaw nagkasakit ng TB, nako, pati trabaho mo, pati pamilya mo apektado. Ang nagiging problema ng taga namin dito, no? Manpower, no? At saka compliance sa treatment. But in this dire situation, there's a breath of hope. The Mobile X-ray Initiative is a groundbreaking solution to a long-standing problem, and is powered by a partnership between the Philippine Business for Social Progress and Cure.ai. Ang mga challenges po kasi is talagang ang hirap po sa mga pasyente talaga na mag-convince na tapusin yung gamutan. Yun, ang challenges din talaga ma'am is yung kahit gusto namin, nung una po kasi is wala po kaming X-ray voucher. So kahit gusto namin po na mapa-X-ray lahat, dahil nga po yung ibang pasyente ay wala, hindi namin magawa. Pero nung nagbigay na po ng X-ray voucher po ang PBSP na nabigyan na kami, napapa-X-ray na po namin yung mga pasyente na kinakailangan po talagang magpa-X-ray, lalo na yung mga close contact po ng aming mga TB cases. So, when we arrive at the sites, we actually set up the truck and then do the screening right after. Powered by QXR, an AI-enabled chest X-ray screening solution, the van is more than just a vehicle. Actually, 2 years ago, sobrang hirap po niya i-introduce to our issues because they are already know that X-ray has a plate, then official X-ray results. Kaya hindi nila tayo ma-approve as ACF. That's why a lot of explanation later on na natanggap naman po nila na noon po kasi bago dumating yung result after ng ACF is 3 days. So, syempre pag 3 days, yung ibang nagpa-ACF, nagtrabaho na, so hahanapin pa po namin ulit. So, it takes time pa ulit. After we have Cure AI, after 2 minutes, meron ng initial reading yung pasyente. After that, pagbaba niya ng truck, meron na siya agad sputum collection na masasalubong sa kanya. So, before, ang tagal ng process para ma-detect yung pasyente. Ngayon, matter of 5 minutes, madidetect na yung pasyente, makokolektahan na siya ng specimen. After nung results, pwede na siyang magamot agad. Ang experience ko po ngayon using Cure AI software is mas mabilis yung aksyon na pwede naming magawa sa mga pasyente. Mas mabilis po kaming makakagawa ng contact tracing, ng steps to determine if talagang possible po sila sa TB. Education and early detection are crucial. Ang masasabi ko sa lahat from screening, follow-up check-up, X-ray, pre-X-ray program, and i-assist kami ng mga nasa center. Masasabi ko, napakalaking halaga at malaking pasasalamat ka sa kanila kasi ayan, nandyan sila, handa silang tumulong ng libre. Binibigay nila yung oras nila na makapaglingkod sa mga katulad namin na lalo din sa mga takot magpunta sa center kasi akala nila ano mayayari. Hindi naman kailangan nila matakot eh. Tulad ko noon, takot din ako pero paano ka gagaling kung susundin mo lang takot mo? Kailangan mo pumunta. From crowded village streets to remote corners, the mobile radiology answer is revolutionizing TB care. Unique yung mabilis yung resulta. Walang ibang facilities na gumagamit ng AI, kundi yung PBSP lang gamit yung Cure AI. Sobrang bilis natin magbigay ng initial results sa pasyente. Pag mabilis ang resulta, mabilis ang gamutan, mas maganda sa pasyente. Nalaman namin na masyadong magulo yung uploading ng data sa system. Na-address naman agad ng engineers ng Cure nung nasabi namin yon.
For now po kasi stable na, our AI is stable already. But before, we have a lot of challenges like offline. We didn't use offline cure kaya every site doesn't have internet connection. Unlike now, we use offline. Everywhere we go, even though walang signal, we can use the offline cure. That's why it's very helpful to us. Isa na po yung sobrang pananakit ng likod na hindi ko kayang itayo ng tuwid. Talagang parang kuba. Yun lang po. Every morning po, sinisipon ako tapos may ubo pero walang plema. Yun lang po. Tapos, ayun po, after po nun, sabi ni doktora, meron po daw akong TB. Hello. Ayun po, sinumulan na po na ako ng resetahan ng gamot na libre naman po makukuha sa munisipyo. Hindi naman po babayaran. The world has seen numerous health challenges. But with technology and dedication, there's always hope. Kung sa TV, naging maganda nga yung programa ng AI technology, I think sa ibang sakit din, pwede rin natin magamit yun na by using na AI technology, no? As mapapadali natin, madadiagnose at mapadali natin masisimula maggamot ang pasyente. So not just TB and ibang mga sakit din, gaya ng stroke, gaya ng mga pneumonia, no? So magagamit natin yung AI technology doon. Perspective ko, paggamit ng AI ng Pilipinas, maganda maitutulong sa health. Lalo na pagdating sa health kasi time is gold pagdating sa health eh. To Cure AI team, thank you so much for the program you made for TB detection and for improving the AI to detect more TB patients. By using AI, I believe that we can enroll more TB patients. We can detect more TB patients, and yes, we can end TB po by using AI. In the fight against TB, awareness and support can turn the tide. Join us and be a part of this breath of hope.